Para, 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 para. Got me feeling like, do you see this chick, bro? Yeah. Para, para. Girl, what you doing is a problem, but I'm a little genius, we can solve them. Come here. You go to college, but you barely do the college. You will hold a lot of value to the boy, $1 million, ooh. I see you in the gym, you be squatting, ooh. I wanna hit it, well, sorry, not sorry, ooh. I'm just saying we have a lot of shit in common. Till the sun come up, we'll go wherever we can party. Took a walk on the clouds, fell asleep on the moon. And I'm not coming down now that I'm with you. If we ever wake up ng ating mga tagahatol na pinamumunahan ni Sir Genaro Orales Jr., ang ating Assistant Schools Principal, Ma'am Emily Abiliera, our School Guidance Counselor, Ma'am Jocelyn J. Akal, ang ating Grade Chairman sa Grade 3, Master Teacher 1, Zozimo Parmento, Master Teacher 1, Ma'am Dalia at Music Coordinator, Ma'am Divina Parange, ang ating Teacher 3, at ESL Coordinator sa Grade 3, at ang ating aktibong guro ng Grade 3 at Science Advanced Class na si Ma'am Josefa Pila John. At sa ating mga taga-masid na nasa harapan ngayon, pati na ating mga bisita sa labas, at ang mga panig ng nasa paboritong musika noon, at ang panig ng mga paboritong musika ngayon. Ang atin pong tatalakayin ay ang class debate na may paksa, paboritong musika ng mga bata noon at ngayon. Lahat po sila ay may nakaprepara ng mga sagot para ipagtanggol ang kanilang mga panig. Kaya bago po simulan, tinatawagan ko ang moderator ng ating class debate ngayon na si Princess Angel Velez, para sa pagsisimula ng ating debate. Maraming salamat at makinig po tayo sa bawat panig. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako nga po pala si Princess Angel Velez, ang moderator para sa debating ito. Ang paksa po natin ngayon ay tungkol sa paboritong musika ng mga bata noon at ngayon. Bago po tayo magsimula, gusto ko pong ipakilala ang ating mga tagahatol na pinangungunahan ng ating butihing Assistant School Principal, Ginoong Genaro Orales Jr. Mamibining Eleni Christine Abiliera, School Guidance Counselor, Ginang Jocelyn G. Acao, Master Teacher 1 at Grade 3 Chairman. Ginoong Josemo Formento, Master Teacher 1 at Rondalia at Music Coordinator. Ginang Divina M. Parange, Teacher 3 at ang aming class advisor, Ginang Josefa Pila John. At ang aming facilitator ng debating ito, ang aming guro sa musika, Ginang Chalin May D. Lastimosa. Nais ko din pong ipakilala ang dalawang panig ng magdedebate sa panig ng paboritong musika ng mga bata noon na pinangungunahan ni Orange Antalan, Jazlyn Ken Picahas, Jennifer Apostol, Lisha Nina Rose Alzado, Shamara Kathleen Basanes, Jillian Carl Dahay. Sa panig naman ng paboritong musika ngayon na pinangungunahan ni Emmanuel Castro, Lester J. Calibara, Ashley Diana Balisacan, Princess Casey Sumalino, Samuel Yuan Mangoramas, Ryan Baladig. Nais ko din pong ipakilala ang ating timekeeper na si Princess Heart Muda. Ngayon, simulan na
natin ang debate. Ang unang magsasalita ay mula po sa paboritong musika noon na si Orange Antalan. Magandang araw sa ating lahat, pati na rin sa ating mga tagahatol na pinangungunahan ng ating assistant principal na si Ganoong Genaro Oro Wallace Jr. Ako ay nasa panig ng paboritong musika noon dahil malimit ako nakakarinig ng mga lumang tutugin na laging pinapakinggan at inaawat ng aking tatay. May mga pagkakataon pang sumasabay ako sa pagkanta ng aking nanay. Napakaganda at maramdamin ng bawat kataga at napakasarap sa pandinig ng mga musika noon. Lalo namang hindi mo maiiwasan na makarinig ng mga musika o tugtugin sa makabagong panahon ngayon at totoo namang sumasabay pa ako sa pagrarap, dub smash, rock and roll to the world. Subalit, kung ating papansinin at ihahatulan, ang luma sa makabagong tugtugin ay sadyang napakalaki ng pagkakaiba. Sa mga lumang tugtugin ay madadama mo ang bawat katagang ipinahihiwatig nito at talagang may buhay na masasabi ng mga musikero. Sa mga bagong tugtugin naman masasabi sa ngayon ay mabibilang mo na lamang ang mayroong magagandang punto na mapupulutan mo ng magandang aral at kwento dahil karamihan sa totoo lang di mo maiintindihan kung ano ang ipinahiwatig nito. Basta kanta na lamang ng kanta na minsan ay wala pa sa tamang tiyempo. Ang iba pang mga tugtugin sa ngayon ay masakit sa tenga. Kung kaya kalimitan pinapatigil ng aking ina at ang sabi pa ay sumasakit raw ang kanyang ulo sa ingay na dala nito. Kung inyo pong mapapansin, ingay ang tawag niya rito at hindi musika. Maraming salamat po. Maraming salamat, Orange. Pakinggan naman natin ngayon ang tagapagsalita sa paboritong musika ngayon na si Emmanuel Castro. Ngayon ang mga tugtog ay nakakaaliw sa mga kabataan. Madalas ngayon ang mga tugtog ay nakapagpapasaya sa mga kabataan. Maraming salamat pa sa kikinig. Maraming salamat, Emmanuel. Makinig tayo sa masasabi ni Giselle Ken Picahas. Ang musika noon ay nagbigay ng malaking kahulugan kung ano ang mga Pilipino at ang ating bansang sindilangan, tulad sa lyrics ng kantang Bayan Ko. Malalim talaga ang kahulugan sa kanta, pero kung suriin ninyo ng mabuti, isa lang ang gusto niyang ipahatid. Ipagmalaki niya ang kantang Mahal na Bansa. Malaki ang pinagbago ng musika noon at ngayon dahil sa konsepto ng kulturang popular. Ang nasikat na kanta ngayon, pwedeng hindi nasikat bukas dahil sa malakas na impluwensya ng mga taong makapangyarihan sa ating lipunan. Ang mga nakakapangyarihang tao ito ang nagdidikta ng iba't ibang basihan ng kagandahan. Sila ang nagsasabi kung uso at dapat tangkilikin o laos na dapat talikuran ng isang bagay gaya ng musiko. Kahanay ng bagong musika ngayon ang panibagong kantang OPM ngayon na walang gaanong kahulugan
nagtula sa lyrics ng Boom Panes at Boom Tarat-Tarat. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat, Gisrel. Ito naman ay sasagutin ni Lester J. Calibara. Ang musika ay lengguwahe ng ating kaluluwa. Kaya ito ang nagbibigay buhay sa bawat taong nakakarinig ng mga iba't ibang awitin. Ang musika noon ay may mabagal na ritmo at ang musika ngayon ay may mabilis na ritmo ang isang awitin. Madaling imemorya ang mga awitin ngayon, lalo na ang rap. Paborito ko ang musika ngayon kasi mababagay siya sa aming henerasyon. Ang awitin ngayon ay nakakaiba kaysa noon. Kapag ito ay iyong naririnig, ikaw ay napapasaya sa saliw ng awitin. Ang musika ngayon ay naawit ng mga sikat at mga batang mga awit sa ngayong henerasyon. Nakakaaliw pakinggan ang musika ngayon dahil sa mga nakakaibang instrumentong nagpapaindak sa damdamin ng bawat isa na nakakarinig ng isang awitin. Gusto ko ang musika ngayon dahil sa bawat liriko nito ay makikita natin ang buhay ng tao at ang mga aral na makukuha natin dito. Ang musika ngayon dahil nagbibigay inspirasyon sa bawat isa upang ipagpatuloy ang ninanais ng bawat isa sa kanilang buhay. Paborito ko ang musika ngayon dahil ito ang nagbibigay saya at aliw sa akin. Maraming salamat sa pakikinig. Maraming salamat, Lester. Tinatawag ko si Jennifer Apostol para sa kanyang panig. Ang mga kanta noon ay kinakanta pa rin ngayon dahil maraming mga kanta noon na gusto pa rin kantahin ng mga ibang tao at napamahal na ito sa kanila. Marami ding mga kanta ngayon na hindi maganda pakinggan. May mga kanta ngayon na hindi maganda para sa mga bata. Ang mga kantang bago ngayon ay hindi maganda para sa mga bata dahil may mga masilan itong mga larawan. Maraming salamat po. Maraming salamat, Jennifer. Pakinggan natin ang panig ni Ashley Brianna Balisacan. Ang musika ay konektado sa internet gaya ng computer, cellphone at iba pa. Gusto ko ngayon dahil madali ko lang mamemorya ang musika. Maraming salamat sa pakikinig. Maraming salamat, Ashley. Presyo Ninja Rose, para sa panig mo naman. Ang musika noon, kung ihahambing natin sa musika ngayon, ay ibang-iba na talaga ngayon. Kasi masasabi natin na ang musika noon ay napakasarap pakinggan. At alam natin na ay hindi pa kukupas ang mga awitin noon. Tulad ng kundiman at saka awiting pambata na hanggang ngayon ay inaawit pa rin. Kahit iba na ang nota at umaawit, nananatili pa rin ang lyrics na masarap pakinggan at may aral kang makukuha. Kaya ang masasabi ko, ang musika noon ay tinatangkilik pa rin hanggang ngayon.
Patricia. Princess Casey, para sa iyong masasabi. Ang musika ngayon ay sumasabay sa makabagong panahon. May masaya at masiglang awitin. Gusto ko ang musika ngayon dahil ito'y nagpapahiwatig sa damdamin ng mga kabataan sa kasalukuyang panahon. Ang musika ngayon ay madaling sabayan ng mga batang katulad ko. Ang musika ngayon ay naglalarawan ng kasalukuyang sitwasyon. Ang musika ngayon ay malapit sa puso ng mga kabataan sa masiglang indayog nito. Maraming salamat sa pakikinig. Maraming salamat, Casey. Pakinggan naman natin si Shamara Kathleen Basanes. Ang musika noon ay klasikal na hanggang ngayon ay kinakanta pa rin. Mga awitin tulad ng Bahay Kubo, Paro-Parong Bukid ay ilan lamang sa mga awitin noon. Maraming salamat po. Maraming salamat, Shamara. Samuel Yuan Mangoramas, makikinig kami sa iyong panig. Maganda ang musika ngayon. Ang musika ngayon ay sumasalamin sa mga suliranin at isyu ng lipunan sa ngayong panahon. Ang tempo ng musika ngayon ay medyo mabilis at magpapaindak kasusayaw. Ang musika ngayon ay nakakaantig ng damdamin, lalo na kung ang mga liriko nito ay madamdamin din. Ang paglikha ng musika ngayon ay gumagamit ng makabagong instrumento. Ang kagandahan ng musika ngayon ay mapapakinggan mo ito sa iba't ibang genre, kagaya ng rock and roll, rap, jazz, love songs at iba pa. Ang musika ngayon ay konektado na sa internet at ma-access mo ito kahit nasaan gamit ang computer, cellphones at iba pa. Maraming salamat sa pakikinig. Maraming salamat, Yuan. Ating pakinggan ang huling panig ng mga taga-paboritong musika noon na ibibigay ni Jillian Carl C. Dahay. Paborito ko ang musika noon dahil mas diyamak na naunawaan ko ito kumpara sa mga bagong kanta ngayon na hindi original na nagmula sa ating bansa tulad ng mga current songs na kantang banyaga na hindi ko maintindihan. Mas gugustuhin ko marinig ang mga kantang mas matanda pa sa akin dahil mas matino wika ang ginagamit noong mas may kahulugan at magandang mensahe. Bagamat nalilibang pa rin ako sa mga tugtog ngayon sa radyo, hindi ko gaano nagugustuhan ang paraan ng mga gamit nila ng wika. Kung hindi kasi mababaw ang nilaman ng kanta, paulit-ulit lang ang mga salita o lyrics. Mas pinagtutunan kasi ng pansin ang beat ng kanta kaysa lyrics nito. Halos lahat ay napapasayaw kapag narinig ang Teach Me Umi Doggy, pero may magandang mensahe pa ang kantang nito. Mas may saysay pa ang mga kanta dati at mga mainam na napaparating sa mga tao ang mensahe nito. Sa kasalukuyan, nauso ang mga kantang dayuhan, kagaya ng K-pop, J-pop, at syempre pati na rin ang mga kantang galing sa Estados Unidos. Nagiging popular na rin ang mga banda kagaya ng One Direction, Maroon 5, The Wanted at iba pa.
nagiging malaking parte ng buhay ng mga kabataan at mga kanta galing sa ibang bansa at mas tinatangkilik nila ito kaysa mga sarili nating kanta ng OPM. Dahil sa musika ngayon, nakalimutan na natin ang mga awit galing sa sarili nating bansa. Pagano'n sa exigency, isinamit ang pamilya, hindi ba? Sino mga ang hindi mapaindak sa ngayong popular na kanta sayo sa kailang tiwala na naman sa buong mundo? Naging mabilis lang naman ang pag-unlad ng bansa pinagmula ng mga awitin nito at tila nang napag-iwanan ng ang sariling atin. Kalimutan na ba natin na minsan naging malaking bagay rin ng buhay natin ang mga kantang OPM, mga kantang napasikat sa ating bansa, kagaya ng Anak na napasikat ni Freddie Aguilar. Hindi niyo ba alam na ang kantang Anak ang mga pinakamadaming translation o kanta na sinilangin sa ibang lengguwahe kagaya ng English, Malaysian, Indonesian at iba pa? Sa tingin ko sapat na ito para ipagmalaki natin ang OPM sa mundo. Naging inspirasyon to kantang ito maraming tao sa buong mundo. Maraming salamat po. Pakinggan din natin ang sagot at huling mensahe ng nasa paboritong musika ngayon na ibibigay ni Tayan Ryan Balade. Kung ikukumpara sa musika noon, ang ritmo ng musika ngayon ay nakakaaliw at hindi nakakaantok. Mas makahulugan ang musika ngayon sapagkat naiiugnay nito ang bawat lirikal sa ating buhay. Maraming musika ngayon ang nagbibigay aral sa atin. Paborito ko ang musika ngayon sapagkat ayaw kong mabuhay sa hindi ko naman henerasyon. Mas gumaganda at sumasaya ang araw ko sa tuwing nakakarinig ako ng mga paborito kong kanta ngayon. Mas paborito ko ang musika ngayon sapagkat mas mabilis ko ito na i-memorya sa pamamagitan ng pakikinig sa ritmo lamang. Mas madaling maintindihan ang lirika ngayon sa musika noon. Musika na ngayon ay pinapatugtog sa karamihang pagdiriwang sa ritmo at beat pa lang ang musika ngayon ay napapasayo na tayo. Mas paborito ko ang musika ngayon sapagkat ito'y malamig sa tenga at nakakapag-relax ako. Maraming salamat sa pakikinig. Ngayon, napakinggan na natin ang bawat panig ng dalawang grupo sa paboritong musika noon at paboritong musika ngayon. Bigyan natin ng masigabong palakpak ang bawat isa. Tatawagin ngayon natin ang aming facilitator, guro namin sa musika, si Ginang Cheryl May D. Lastimosa. Maraming salamat sa ating moderator na si Princess Angel Velez para sa kanyang nakaka-guide na pagbibigay, pagtatawag ng mga pangalan mula sa panig ng paboritong musika noon. Palakpakan naman natin sila. At mula sa panig ng paboritong musika ngayon. Huwag din natin kalimutan ang ating mga tagamasid na nasa ating harapan at ang ating mga tagahatol na pinangungunahan ni Sir Genaro O. Ruales.
Ngayon, pakinggan naman natin ang masasabi ng ating punong tagahatol na si Genaro O. Ruales para sa class debate na ito. Palakpakan po natin siya. Magandang umaga sa lahat, lalo na sa mga bata na nagkaroon ng paligsahan o may paksa sila ay na ang paksa ay paboritong musika ng mga bata noon at ngayon. Kayo mga jury dyan sa harapan ko, saan kayo nakabilang? Noon o ngayon? Noon. Kaya mga tikulang mo. Sa kanya, idea na yan. Idea na yan. So sa aking observation, habang nagsasalita ang bawat bata, bawat panig, number one, kinig kayo mga bata, ha? Hindi lang sa inyo, hindi mismo lahat ng mga teachers, at kayo mismo, masishare nyo ito sa darating na panahon. It develops self-confidence while talking in front of many people. Tandaan nyo na, kaya hindi basta-basta magsalita ito sa harapan ng maraming tao, nakikinig at nag-judge sa inyo. Number two, it encourages more people like your classmates, your peer groups, your friends to participate in class debate. Hindi lang yan ito nangyari na ang pagdidebate ay sa elementary lang nangyari hanggang high school, college, o saan man kayo umabot. Not only that, it also develops correct diction, proper or correct pronunciation. Di ba? Nakikita niyo, na-develop ang inyong pagsasalita. Huwag lang niyo ako pansinin, kinatanda na ako, hindi na na-develop. Underdeveloped na. While talking in front of many people, you obtain more vision. No, di ba? Magpasensya kayo habang sasalita. Parang gusto mo, ay! Gusto ko noon! Ay! Gusto ko ngayon! So your patient develop while talking to your opponent. Not only that, it elaborates meaningful topic. Why debate is so important? No? What are the objectives? What are the benefits in discussing this debate or inside the classrooms? It is a very, very important in your daily life. Tandaan niyo mga bata. So that in the future, someday somehow, you will become a good speaker, a good leader, or rather than a good and very excellent debater. Malamitin, naging pastora or pastor kayo na magkaroon ng debate regarding sa religion. So doon nyo nasa-share ang inyong knowledge. Aside from that, by singing ang paborito ko noon at ngayon ng mga musika, nagkaroon kayo ng comparison. So, knowledge, reasoning, insert in your brain para magkaroon lang kayo ng iba-ibang ideas na masishare din ninyo, lalo-lalo na sa inyong mga kaklase. Lalo na ngayon, na batang-bata pa kayo, at least you're very energetic, parang sponge, di ba? Ang bata, kumpara sa mga katanda na. So, by the time that ang mga bata ay nagkaroon ng class debate, ito araw-araw, monthly, quarterly, ngayon lang. So, congratulations pala sa Lagaw Central. First time in history,
nagkaroon ng class debate ko, wala pa si Ma'am Julie nagsimula sa Cebu. Sa grade 3 na yan. Si Ma'am Jana, baka next year. So, basta pa si Ma'am Jana sa yung input. Patapos na ba? So, once again, I congratulate all the debater, the jury, especially kay Ma'am Chelene Estimosa. Without this, hindi tayo magkaabot ng ganito. Once again, good morning, and mabuhay po tayong lahat. Yun lang ang masasabi ko. Maraming salamat sa ating chairman of the board, no, na Board of Judges na si Sir Genaro Oroales, our Assistant School Principal. Ngayon naman, sa mga taga-Masid, no, meron ba kayong gustong itanong mula sa panig ng paboritong musika noon o kaya sa panig ng paboritong musika ngayon? Okay, andito si Lorraine Claire Bagasol para sa kanyang tanong. So it's either ang magsasagot ang noon or ngayon. So saan mo i-address yung tanong mo? Para sa noon. Paano nyo ipapatuloy ang musika noon? Okay, so sa noon ito, paboritong musika, panig ng paboritong musika noon. Sino ang pwedeng sumagot? Okay, Jezreel Picahas. May papatuloy ko ang musika noon sa pamamagitan ng pagtagkilig, pagpapatugtog at pakikilig nito. Okay, so sinabi niya na tatangkilikin niya pa rin at ipapatugtog, no, at pakikinggan ang musika noon. Nasagot ba ang tanong mo, Lorraine? Okay, maraming salamat. Sa parte naman ng ating one of the judges, no, sino ang gustong magbigay ng kanyang komento? Sige, si Sir Sosimo Permento, ang ating Music and Rondalia Coordinator, Master Teacher 1. May debate. Hello. Magandang umaga sa lahat. Sa noon panig at sa ngayon. Sa aking palagay lang, tungkol sa sinasabi ng one of the debater from noon, na ang kanta noon ay kinakanta pa ngayon. So, kasi depende man sa mga kanta. Yung mga kanta noon, yung mga kanta sa bukid, mga ano na kanta. So siguro, depende sa kanta. Yung mga kanta noon na maganda, hanggang ngayon, kinakanta pa rin. Pero, dili ko mabuto ang mga kanta ngayon, kanang kuwan bitaw, mga rap. Wala na, yun ang ano. Kaya sa music group, kailangan may melody. Importante yung melody. Yan talaga ang nagbibigay ng buhay ng kanta. Lyrics. Kung maintindihan mo ang lyrics, yan ang importante. Karamihan sa mga kanta ngayon, walang magandang lyrics, basta makakanta lang. Tapos, pinakanta ang yung mga bata ngayon na mga sumusubaybay sa mga kanta, ang gusto nila basta sikat, palagi nilang kinakanta, yun basta makarinigan sila na palaging kinakanta, yun ang ganahan nila. So sa aking panig, mas maganda ang mga awit noon kaysa ngayon. So yun lang ako sa. Okay, maraming salamat, Sir Zosimo Permento, para sa iyong napakahalagang inputs, no? Kasi si Sir Permento, ang ating music teacher, alam na alam niya talaga yan.
one of the master teacher na na-assign as music coordinator and rondalyo coordinator of the school. So, importante talaga yung melody at liriko ng isang musika. Maraming salamat po. Sa ngayon po ay ito po ang aming binigyang performance task ng Grade 3 Legends Advanced Class para sa aming musika na asignatura. Dahil ang tinatalakay po namin ngayon ay ang dinamiko o identification of dynamics, slow or fast. So napag-isipan po namin na magkaroon po ng debate kasi ang halimbawa ng mga slow music ay mula sa noong panahong musika o kundiman. At ang mga musika naman ng fast o itong tinatawag na mabilis ang tempo ay napapakinggan natin mula sa ngayong panahon. So, napakinggan na po natin ang dalawang panig, kaya pag-uusapan po ng mga judges sa pangunguna po ng ating Assistant School Principal, Sir Genaro Oroales, kung sino po ang nanalo sa class debate na ito. Kaya palakpakan po natin ang bawat isa, lalo na ang ating mga tagahatol. So that ends our class debate. Maraming salamat sa inyong presensya at magandang buhay, Lagao Central Elementary School. Wow, Lagao! Everybody? Wow, Lagao! Thank you. Jury and judges, meron po tayong konting refreshment. Hintay-hintayin lang po natin. Ang mga bata, meron din po sila, pero doon po sila sa kabilang room para mapag-usapan po natin ang mga naobserbahan po ninyo during the class debate. Special mention to my husband, the videographer. Ayan, Chris J. Lastimosa. Salamat. Dito tayo, sir. Go. Off yung pula. Pula daan. Took a walk on the clouds, fell asleep on the moon, and I'm not coming down now that I'm with you. If we ever wake up, don't know what I would do. Are we really in love or dazed and confused? Got me feeling like I like what it feels like we don't have to cuff. We just have fun at the club. Hearsay is hearsay, I don't like to